Kung dati ay nagsimula lamang sa simpleng reaksyon ni Story ni Juan ang humabang issue tungkol sa pagkaka-offload nitong si Efraline sa immigration. Ngayon naman ay si Juan Palanga Nation at itong si Efraline ang nagbabatuhan ng kanya-kanyang pasaring sa isa't isa. Kung saan hinamon nga nitong si Efraline si Palanga Nation matapos nga nitong mapansin ang ginawa nitong reaction video tungkol sa kanyang post. At sinabi nga nitong si Palanga Nation na alam daw niya ang totoong dahilan kung bakit na-offload itong si Efraline. At nasundan pa nga ito ng mga sunod-sunod na banatan na para bang wala ng katapusan. At para sa detalye ng istoryang to, panuorin natin ang video na to. Alam mo, kilala kita eh. Ako hindi ko talaga hilig makisaw-saw sana dito sa mga issue, no, ng mga content creator. Kaya ayoko man kayo content eh. Marami akong content kasi hindi ako makapag-tea sa'yo eh. Gusto mo sabihin ko dito yung totoong dahilan kung bakit na-upload ka? Ba't paiyak-iyak ka pa? Ba't iyak-iyak ka pa dito? Alam mo sa sarili mo kung bakit ka na-upload. Efraline, alam na alam mo. Gusto mo, ako magsabi sa kanila kung bakit ka na-upload? Wag ako, Day. Wag ako. Paiyak-iyak ka pa dito, sisisihin mo pa immigration. Tingin mo, immigration ang may kasalanan kung bakit ka na-upload? Alam mo sa sarili mo kung bakit ka na-upload. Tapos iyak-iyak ka dito, humingi ka ng simpatiya? Hingi ka ng simpatya dito? Para kunwari immigration na may kasalanan, alam mo kung anong totoo at alam ko. Sino ba tong si Palanggana? Ay, paano ba sabihin yung pangalan niya? Hindi ko alam. Palanggana Tion. Ewan ko, paano yan sabihin? Basta bakit ka nakikialam? Nakikisabay ka na naman sa viral. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Bakit nga ba ako na-offload? Idinadaan-daan mo pa dyan sa pa-content mo. Maghaharap tayo. Magtutuos tayo. Palanggana. Ano bang pangalan mo dyan? Magtutuos tayo. Maghaharap tayo. Mag-antay ka. Ibigay mo sa akin yung location mo at maghaharap tayo. Doon mo sabihin sa akin kung ano ba talaga yung problema mo at bakit nakikisali ka sa gulo. Good luck. Pulis daw si Palanggana, so may training daw. Baka nakalimutan mo, na OFW ako, napakarami kong mas mabigat na ginagawa. At syempre, taga-bukid lang naman ako, kayang-kaya kong tumumba ng isang kalabaw. Butong baka pala ng kalabaw eh. Bakit nung na-upload ka, nag-iyak-iyak ka sa Facebook? O gusto mo sabihin ko na sa kanila ngayon? Para mapahiya ka kung bakit ka na-upload? Topong-topong mo naman. Kala mo naman kung baka bigwasan kita dyan eh. Babalik sa ibang bansa ang kalukuhan mo. Diba? Pakatapang mo. Ano bang napatunayan mo dito sa Facebook? Sige nga. Yung puwet mong malaki, yung puwet mo, wala ka mandede. Gilan mo ko, te. Taga-bukid ka, taga-bukid din ako. Pasalamat ka nga, hindi na ako, pasalamat ka sana kung pulis pa ako hanggang ngayon. Kasi, mapipigilan mo pa ako magsalita, hindi na ako pulis ngayon, malas mo lang. Isa ka pa sa akin, sasabihin ko na sa kanila bakit ka na-upload para mapahiya ka. Ako pa talaga hinamon mo? Ano nga napatunayan mo? Magandang hapon sa inyong lahat. I would like to talk about the issue dito kay Efraline. Alam mo ga kasi, once na wala kang karapatang magalit sa akin eh. Alam mo kasi dito lang ga sa social media, once kasi na binuksan mo yung buhay mo dito sa social media, dapat ready ka na tanggapin kung anuman ang mga sasabihin ng mga tao sa'yo. Kasi yung mga tao, nag-react lang sila sa kung anong nakita nila sa video mo. Tama? So ako, nag-react lang sa kadami-dami nang nag-react sa video mo, Efraline. Bakit? Sa akin ka lang nag-react. Kasi, ako yung pinakasikat sa lahat ng nag-react sa'yo. Tama ba ako? Alam niyo lang ga, ako, di naman tayo ganun kaano para hindi na tayo din nakalabas ng bansa. Alam mo lang ga,
Ang immigration kasi, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Alam niyo ba bakit ganon kahigpit yung immigration natin kumpara mo sa immigration ng ibang bansa? Alam niyo ba kung bakit? Kasi langga, mas maraming Pinoy ang nagti-TNT kaysa sa ibang lahi. Ngayon, pag ano ang nangyari sa atin sa ibang bansa, sino bang mamomroblema sa inyo? Di ba ang gobyerno ng Pilipinas? Ngayon, it is your responsibility na lahat ng document mo malinis. Para pagdating mo doon sa immigration, hindi ka iiyak-iyak sa Facebook. Alam mo, ito yung inaano ko dito sa mga vlogger na to eh. Ang daming mga, hindi ko alam kung ginagawa nyo ng content yung buhay nyo, o para pag-usapan kayo. Ang dami dito mag-aasawa, niloko ng asawa, ipibroadcast mo sa Facebook. Ano, proud na proud? Tapos ano, magkakabalikan kayo ng asawa mo? Alam nyo lang ga, maraming mga content na pwedeng gawin. Kagaya yung ginawa ni Aprilin na yan. Alam mo, Day, alam mo na marami kang basher. Alam mo yan sa sarili mo. Ngayon, nag-post ka ng ganyan, what do you expect? Dapat kasi, yung mga nakakahiyang bagay, yung mga nakakahiya, wag nyo nang ilabas nandito sa social media. Dapat, yung binibigay nyo dito sa mga followers nyo, good vibes lang. Para mahalin kayo ng mga followers nyo. Bakit kamo? Yung mga followers natin na yan, stress na yan sa mga buhay nila. Ang gusto nila, pagdating dito sa social media, yung mapanood nila, makangiti at mabuo ang araw nila. Hindi yung namoblema na sila sa problema nila, hahayanan mo pa sila ng problema mo. May ibang mga vlogger dito langga, no? Akala nila nakakatuwa sila. Puro toxic. Puro toxic lahat ng mga content nyo. Kunyari, may nag-aaway, pero sila lang pala. Kunwari, palihim na kinukuhanan, yung pala sila lang, tapos may nag-aaway. Katoksikan yung ginagawa nyo. Ang mga follower nyo ga, para hindi kayo iwanan ng mga follower nyo, dapat nakaka-inspire kayo or nakakabigay kayo ng tuwa man lang sa kanila. Although masarap din naman may basher kasi magkaka-million views ka. Pero dapat, dito sa mga content mo, at least 10 lang ang basher mo. Hindi yung 80% ng mga video mo, puro mo basher. O, ngayon, Aprilin, anong pinagpuputok ng butsin mo? Sabihin mo nga sa akin. Anong sinasabi mo? Tumutumba ka ng kalabaw? Ako, tumutumba ako ng kalabaw, pati yung nakasakay sa kalabaw, sabay-sabay silang tumumba. Ha? Sa totoo lang ga, ako, gusto kong makita tong babae na to. Bakit ka mo? Gusto ko lang siyang pagsabihan. Ako kasi hindi kasi ako mahilig talaga yung magkaso-kaso, magganyan-ganyan. Kasi, para makorek natin yung iba. Pero kung hindi ka makinig sa akin, wala na akong magagawa sa'yo. Pero hahanapin kita kasi gusto ko lang, di ba sabi mo, anong sabi mo sa akin? Ha? Tingnan natin kung kaya mong gawin sa akin yun. Yung iba dito nagsasabi na nakikisawsaw. Hindi tayo nakikisawsaw lang ga, oy! Kasi dito sa social media kasi normal nang mag-react, normal nang mag-remix, normal na yon, 'di ba? Kasi kaya alam niyo lang ga, hindi niyo kasi talaga masasabi na huwag kayong makialam, huwag kayong makiano dito, buhay ko to. Ibinuksan mo nga ang buhay mo sa social media, what do you expect? What do you expect? Kung ayaw mo pala na pakialaman ang buhay mo, huwag ka mag-vlog. Mag-lock profile ka para walang mangyalam sa'yo. Tapos ngayon, binuksan mo ang kahihiyan sa buong mundo. Tapos nag-react ang mga tao, magagalit ka. O tingnan mo ngayon, anong nangyari sa'yo? Di tinatagtad ka ngayon ng mga followers ko. Ako wala na akong kailangan patunayan dito sa social media. Dahil alam ng mga followers ko yan. Alam ng followers ko. Alam mo sa totoo lang ga. Eto konting usap-usap lang. Alam nyo, may mga tao kasi dito sa social media lang ga. Dito mo malalaman kasi kung ang tao talaga lang ga sincere sa kanyang pagbablog, sa kanyang pag-aano. Kasi marami tayong masasagasaang mga vlogger dito eh. Teka lang. Mag-inhale, exhale muna ako. Ayoko kasi magsalita na maka-open din sa iba eh. Ito pa yan lang
9.5 million na ang follower ko dito. May nakita ba kayo dito na basher ko, na nirant ko? May nakita ba kayo dito na nambas sa akin na nirant ko? Na ito, ganito, nireplyan ko, ganito, ganyan, o pinost ko, ganyan, ganyan. Liban na lang doon sa nagme-message sa akin na nanghihingi na lang, iniinsulto pa ako. Dahil hindi maganda yun. Maalala ko, mayroon akong pinost dito. Paano naman kasi, be? Piniin ba naman ako? Wala ka naman palang kwenta eh. Hindi ka naman pala maasahan sa panahon ng pangangailangan. Oh my God! Ano nang napatunayan mo dito sa social media? Bago ka mang rant sa akin? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong napatunayan mo dito sa social media. Hindi ako natatakot sa iba. Alam mo, sa tutulong gusto kitang hanapin eh. May nakausap na ako na nakakonect sa'yo na nandito ka daw sa Las Piñas. Alam mo bakit kita gustong kausapin? Kaya hindi kita parawayin o parano. Gusto kitang kausapin, gusto kong itama lahat ng diskarte mo. Gusto ko yung mga followers mo, gusto ko yung mga naiinis sa'yo, ma-divert natin yan as followers mo. Tuturuan kita kung paano mahalin ng followers. Dapat ganyan ang mga followers mo. Kaya wag mo akong mahamon-habon, Day. Kasi hindi ako ang klase ng tao na nauurungan kita. Hindi talaga ako. It's my first time na mag-content ako ng isang content creator. Kasi gusto ko matuto lang to eh. Pero hindi rin maganda. Na yung gawin mong, siguro, itong away namin ni April na to, mga isang linggo lang. Sige, kasi gusto ko siya makita eh. Gusto ko na rin matapos to, gayo ko ng ganito eh. Kasi gusto ko siyang i-guide. Gusto ko siyang pagsabihan. Gusto kong sapakin. Para yung espiritu niya bumalik doon sa Saudi. Para matauhan siya. Pero kung hindi siya makikinig sa akin, na tingin ko makikinig naman siguro do, kasi mas matanda ako sa kanya. Kung ako man ang ginamit ng Panginoon, ito na hindi ko naman inano, para magkaayos kayo niya ni istorya ni Juan at maayos na yung kung anong singgalot nyo, gagawin ko yun para sa inyo. Kung kayo nga ay sumusubaybay sa mga post ni DJ Zurdo, matatandaang isa nga sa mga naging post nito ay sinabi nitong nakausap nito si Palangga Nation at sinabi nito sa kanyang gusto nga raw nitong puntahan itong si Efrelyn na kung ating i-analyze ay parang isang mensahe na patikim para may abangan ang mga manunood sa mga sumusubaybay sa kanila. At nang mag-cruise nga ang landas ng dalawang ito sa social media ay parang ikinagulat pa ni DJ Zurdo ang mga pangyayari. Nakausap ko, tumawag sa akin si Palangga Nation, nakita doon niya yung video, pinanood niya yung live na si Efrelyn nandun. Balak doon niya puntahan si Efrelyn at saka may alam daw siya, di umano ng tunay na rason kung bakit na-offload dito si Dali o kay si Efrelyn. So sana nga, magkita sila or interviewin natin, Gusto niya? Mukhang napasama pa yata ang ating kontak sa kanilang dalawa. Akala ko okay na. Tumawag si Palangga eh. Kaibigan ko kasi yan. Balak nga daw niya puntahan, pero nga alam, parang itong kasi prangka kasi yan magsalita eh. Itong isa siguro na bigla din nagulat din. Talak yung bata. Ito ko nang papasama patuloy ang aking. Yan. Ako. Sabihin man nating scripted lamang ang lahat ng ito, ay malinaw naman ang totoong mensahe at pwede nating mapulot na aral sa istoryang ito. Kahit nga paulit-ulit na lumalabas ang mga video ni Efrelyn sa social media tungkol sa pagkaka-offload nito sa immigration, ito nga ay isang paalala sa lahat na huwag nating kakalimutan kung ano ang naging experience nito. At dapat kapulutan natin ito ng aral para maging aware tayo kung sakaling dumating ang pagkakataon na tayo naman ang magtuturis at first time nating gagawin ito. Lagi nating tatandaan, pag hindi tayo sigurado, magtanong. Pag walang mapagtatanungan, mag-research. Dahil lahat naman ng information sa panahon ngayon ay available na sa internet. At gusto ko nga lang din i-highlight ang naging paalala nitong si Palangga Nation para sa mga nagbabalak maging content creator. Kung kayo ay nagbabalak maging content creator, dapat ay handa kayo sa mga pangbabash na marireceive nyo. Dahil kung hindi nyo kayang sikmurain ang mga masakit na salita na sasabihin sa inyo ng ibang tao, ay malamang hindi para sa inyo ang bagay na ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel.
Maraming salamat sa iyong panonood.